Yo, what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. For today's video ay gagawa ako ng top 5 na mabentang gapi sa market ngayon mga buddy. Pero I think lagpas to top 5. So, bonus ko na lang yung iba sa inyo mga buddy. So, ayan, simulan na natin yung pag-reveal ng mga mabentang isda sa market mga buddy. So, simulan natin dito sa ayan. Dumbo Air Mosaic. Kaya natin. Ayan. So, Dumbo Air Mosaic. Alam niyo naman yung Dumbo Air Mosaic mga buddy is mabenta talaga yan sa market. Although, siya yung mga classic na mga strain sa gabi. Kahit hindi siya madalas nakasali sa show mga buddy no, kasi yung pinaka best dito is either Dumbo Air, yung Dumbo Air Mosaic na as in malaki talaga yung lumalaban sa P-Dirt, or Half Moon mga buddy. Pero yung pinakamalapit sa kanya pagdating sa show is Half Moon. Kaya kung meron kayong Half Moon na Dumbo Air Mosaic, pwede yan isali sa show and mabenta talaga yun sa market. May mga times lang na biglang humihina pero hindi talaga nawawala sa market yung Dumbo Air Mosaic mga buddy. Bukod sa matingkad yung kulay nila and then yung malapad yung kanilang tenga. Tapos full platinum pa, parang P-Dirt. Pero yung iba ngayon kasi mga buddy is kinocross nila sa RDSS, yung Red Dragon Snake Skin. Kasi wala na masyadong makitang pang outcross. Hindi ko lang alam sa ibang lugar pero mostly kasi is para maging Half Moon yung Dumbo Air Mosaic is kinocross nila doon sa Red Dragon Snake Skin. Yun. So, next picture natin is Red Dragon Snake Skin. Ayan. So, sample picture lang to mga buddy. And then, I think, in-edit niya to. Sa RDSS naman mga buddy, or Red Dragon Snake Skin, is isa din to sa mabentang gapi sa market. Bukod sa matingkad yung kulay, maganda yung pattern. And then, pwede din siya isali sa show. Mostly sumasali siya sa Half Moon category mga buddy. And malakas to sa Half Moon category kasi mostly sa mga kalaban niya na mga Blue Dragon, hindi masyadong stable. Di katulad sa RDSS mga buddy, is stable talaga. Pero maraming klase ng Red Dragon Snake Skin. Yung iba naman is platinum yung body. Pero yung pinaka the best talaga na nakita kong RDSS is snake skin talaga. And then dapat yung pattern niya mga body is buo talaga sa caudal, especially sa caudal no. And then yung dorsal naman kung full yung pattern mas maganda, and then big dorsal is okay din sa kanya. Pero yung pag sobrang malaki yung dorsal, lumiliit din yung caudal. Pero dapat pantay lang. And then yung pagka half moon niya, letter D talaga mga body no, para malakas yung chance na manalo sa show. So, malaking chance pala na manalo sa show. Hindi katulad nung nasa picture is merong fault. Pero sample picture lang naman to mga buddy. And then, yung dapat half moon talaga pag RDSS para malaking chance yung manalo. Ayan. So, yung number 3 natin is, ano to? Teka, natanggal. Ayan. Blue Dragon. So, alam niyo naman na yung Blue Dragon is mabenta to sa market mga buddy, especially pag ribbon yung female. Kasi yung dorsal ng mga buddy is galit na galit. And then malapad talaga, ay mataas yung dorsal nila. Tapos, yung Blue Dragon Snake Skin mga buddy is pwede rin isabak sa show sa Half Moon category. Pero yun hindi kasi stable yung Blue Dragon mga buddy. Kumbaga, kung meron mga maglabas ng Blue Dragon para din siyang red lace mga buddy, no, maliit yung chance na makakuha ka ng mga stable dito sa Blue Dragon kasi may naglalabas kasi siya ng purple, tapos naglalabas din siya ng Red Dragon na hindi full yung color, and then meron din siyang
tinatawag nilang Dark Knight, yung maitim lang yung lumalabas. Yun yung call nung Blue Dragon mga buddy, yung hindi nagko-color blue, yung dark lang lahat. Yan yung mostly na call niya. So, kung maglabas man yan ng mga perfect na Blue Dragon, rare lang masyado mga buddy, kaya mahal yung Blue Dragon snake skin. Ayan. Tapos, mostly, maraming Blue Dragon sa Vietnam mga buddy, kasi yan yung pinaparami talaga nila. Ayan. Next up natin is, ayan, full gold or 24K. Ayan. Yung difference pala nun is yung, I think yung full gold is parang may pagka yellowish na gold. And then yung 24K naman is para siyang white gold. And para siyang kinross sa platinum white na basta hindi ko alam kung ano yung saan galing yung full gold. Basta ang full gold mga body, especially ribbon, yung female, and then gold din yung kanyang pectoral fin, is mahal talaga sa market. Hindi bumababa sa 2.5 up to 3.5 ang trio. Minsan nga pair lang yung bentahan yan mga body. Tapos sa Vietnam yan mga body, yung mga ganyang itsura, yung full talaga yung tenga na pagka-gold is mahal talaga. Hindi bumababa sa $100 to 150. Depende sa itsura ng female. Ganyan yung presyuhan yan. Tapos dito sa Pinas, hindi bumababa sa 2.5 yung ribbon. Tapos yung mga non-ribbon mga body is mura lang naman, around 1,000 to 1.5 yung presyuhan yan ng full gold na guppies. Pero ito din yung isang version din ito, yung old is yung walang gold yung tenga, is maganda din yung mga body. Intense din yung kulay nun, kaya hindi rin nawawala sa market yung mga ganong klaseng full gold guppies. Ayan. Next up natin is HB Red na cauliflower or HB Red rose tail. Depende sa available na nito, pero yung cauliflower ang pinakamahal sa version ng HB Red kasi especially sa Vietnam import mga body, kasi marami silang ganito na, pero marami silang HB Red pero konti lang yung talagang makuha mo talaga yung magandang itsura ng pagka-cauliflower ng dorsal and caudal mga body. Kaya kung meron man kayong mahanap na breeder na gano'n, paniguradong hindi bumababa sa $50 up to $100 yung isang pair nito mga body. Hindi pa kasama yung shipping fee ng either Vietnam or other country, pero mostly Vietnam itong makikita. At marami sila nitong propagate na HB Red Cowley. Meron na din dito sa Pinas mga body, and yun nga, limited stocks lang kasi bago pa lang ito sa market, yung Cowley, yung HB Red Rose Tail mostly yung nakikita natin. Katulad nito. Ayan, tapos Cowley yung dorsal. And rare siya masyado ngayon sa market mga body, kaya yung presyuhan yan hindi bumababa sa 2.5, and normal price ito is 3.5 ang trio. And tataas pa yan depende sa itsura ng HB Red Cowley mga body. Ayan. Next naman natin is albino Guppy Koi Red Ears. Ayan, pinaka-popular yan ngayon mga body. Yung albino Guppy Koi Red Ears, non-ribbon o ribbon mga body. Pero dito muna tayo mag-start sa non-ribbon. Pag meron kayong ganito, paniguradong ang presyohan yan mga body, hindi bumababa sa 1.5 yung pair up to trio. Ayan, pero mostly 1.5 pair niyan up to 2.5 yung presyohan ng non-ribbon, depende sa laki and availability ng size, pero mostly juvenile lang yung binebenta sa ganitong itsura ng albino Guppy Koi Red Ears. So ganun yung presyuhan yan mga body. Tapos yung ribbon naman, katulad nito, ito naman is hindi bumababa sa 2.5 ampere. Pinakamahal nito is 5K. Depende kung C-type. Yung C-type naman mga body is extended yung dorsal and then pula. Tapos sa baba naman yung pagka-ribbon niya sa gitna is pula din. Kaya, and then yung kanyang pectoral fin, yung tenga niya mga body is pula din na full.
Yun yung mga, kumbaga, close to perfect na mga female na albino guppy koi red ears na ribbon. Pag ganun, makakita ka nung ganun ka perfect na red ears na female. Hindi yan bumababa sa 4.5 to 5K yan per trio or pair. Depende sa nagbebenta mga body. Yan yung presyuhan ngayon ng red ears. Pero yung regular price niyan is 2.5 pag ribbon, 1.5 naman pag non-ribbon na red ears. And then yung top 1 natin, alam nyo na, P-Dirt. So, platinum red tail. Platinum, tama ba? Platinum Dumbo Air red tail pala. So, P-Dirt. And alam naman natin na ang P-Dirt ang pinaka-popular ngayon sa market. So, hindi talaga nasisiro yung P-Dirt mga buddy. Kahit sino magbenta, basta maganda yung itsura, malaki yung tenga, full platinum, round tail, ganyan. Tapos pwede isabak sa show, paniguradong hindi bababa sa 2.5 ang presyuhan ng pair. And then yung show grade na pwede isabak sa show is minimum niyan is 2.5 ang pair mga buddy. Ay, 4.5 pala. 4.5 ang pair up to 5K. Depende sa itsura ng P-Dirt mga buddy. Ganon kamahal ang presyuhan ng show grade na P-Dirt. At alam ng mga nagbe-breed ng P-Dirt kung gaano din kahirap i-maintain yung kanyang tenga mga buddy kasi sa 10 pieces na ginugroom nyo, swerte na may 3 na tumatagal na hindi napupunit ang tenga. Kaya mahirap siyang i-groom. Hindi siya pwede na parating malinis ang tubig. Hindi parating pinapalitan ng tubig kasi nga nasusunog yung kanyang tenga. And sa experience namin, ang pag-groom ng P-Dirt is mas maganda sa kanya yung hindi siya masyadong ginagalaw. And then natatamaan siya ng araw, ng sikat ng araw. Yun yung maganda sa kanya, yung parang nag-green na tubig. Yun yung maganda sa P-Dirt mga buddy. Hindi siya sanay sa mga sobrang linis na tubig kasi nasisira yung kanyang mga buntot and tenga mga buddy. And then sa pagkain naman ito ng mga P-Dirt is dapat fry pa lang is binuboost na talaga sa pagkain para pagdating ng 2 to 3 months is big body size na sila and yung tenga na lang yung aantayin yung mga body. Pero syempre, pipili pa rin kayo ng magandang kulay ng P-Dirt. So, I think yun lang mga body, no? So, instead of 5, I think 7 or 8 yung sinabi natin. Bonus na yung 3. Pero, syempre, sa na-experience ko lang sa market ngayon, yan yung mga mabentang na strain. Hindi kasama dito yung mga show grade na sinasali sa show. Yung mga delta hindi kasama dito mga body. Kasi yung mga delta kasi mga body at ibang strain is nagbabari yan depende sa bumibili. Mostly yung bumibili sa show grade is yung mga sumasali lang sa show. Yung mga pinakita natin na picture is yun yung mostly na binibili ng mga newbies and mga hindi sumasali sa show. Yung 4 keeps lang mga body. Kaya kung hindi man nasali ang inyong mga paboritong strain dito, pasensya na mga body. Pero yung mga andito lang is yung mga mabenta lang sa market na yung parating binibili ng mga beginners and mga gusto lang mag-keep. Kasi hindi naman lahat sumasali sa show. Gusto lang yung iba is i-keep lang and mag-alaga lang ng mga guppies na eye-catching. Yung mabilis attract sa mata. Yan yung parating binibili ng mga newbies, mga body. Kaya, yun lang muna yung pinapakita natin. Instead of 5, so 7 or 8 tata yan. So, yun lang mga buddy. I hope nag-enjoy kayo this video for this video. And then, kung nagustuhan nyo, like, share, and subscribe naman mga buddy. Yun lang. Bye. Fish out.